Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Si LeBron James ay gumawa ng 21 points para sa kanyang unang laban mga kaibigan. Simula pa man noong nakabalik nga ito mula nang napagmay-ari nga niya ang NBA's career scoring leader. At itong si Anthony Davis ay gumawa ng 28 points, 10 rebounds at 5 assists para sa panibagong mukha ng Los Angeles Lakers sa score na 120-102 laban sa New Orleans Pelicans. Si D'Angelo Russell ay gumawa rin ng 21 points at 7 assists during sa kanyang warm welcome home sa Lakers na siyang naipanalo ang pangalawang beses mula sa kanilang huling 6 na laban. Ang Los Angeles Lakers rin ay pinaglaro ang 5 bagong players mga kaibigan at nagawa na nga nila ngayon ang home debut matapos naging abala ang club sa trade deadline. Itong si LeBron James ay nagpahinga ng 3 laban para suriin ang kanyang sore left ankle na kanyang nakuha sa kanyang paa matapos nga nitong masurpass ang record nitong ni Kareem Abdul-Jabbar. Siya ay bumalik sa kanilang final game mga kaibigan bago pa man ang All-Star Weekend para sa kanilang another season na naging delikado pa rin na hindi makapasok sa playoff. Ang team sa ngayon ay napapanghawakan ang 13th place sa Western Conference. Ngunit ang kanilang season ay hindi pa nagtapos na kung saan ang Lakers ay nagkaroon ng promising reinforcement. Si Jared Vanderbilt at Malik Beasley ay sumali na nga rin dito kay James at Davis mga kaibigan sa starting lineup, habang itong si Mo Bamba ay na-fouled out sa loob ng 16 minutes bilang naging backup center sa kanyang Lakers debut. Naging malaking bagay itong si Russell, Beasley at Vanderbilt mga kaibigan sa pagkapanalong ito. Ang mga players ay naging teammates para sa nakaraang 2 seasons kasama ang Minnesota Timberwolves at nariti muli dito sa Los Angeles Lakers bilang naging 30th starting lineup para sa 59-game season sa franchise na ito. Itong si Russell ay naglalaro ngayon sa kanyang $31.38 million expiring contract at pwedeng maging free agent sa paparating na summer. Gayunpaman, ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN, inireport nga niya sa araw na ito na nagkaroon ng mutual interest mga kaibigan sa pagitan nitong ni Russell at Los Angeles Lakers na kung saan idiniscuss nga nila ngayon ang contract extension. Ang Los Angeles Lakers ay hindi tinanaw itong si Russell bilang isang rental player mga kaibigan dahil ayon kay Wojnarowski na inote nga niyang isinuko ng Los Angeles Lakers ang kanilang 2027 first round pick at top 4 protected at iilang second rounders para maging parte sa deal na ito. Dagdag rin nitong ni Woj, ang Los Angeles Lakers ay umaasa na ang 26-year-old ay ang magiging solusyon para sa kanilang point guard position. Napaka-importante ang panalong ito para sa Lakers. Sa katunayan, sinabi nga nitong ni Darvin Ham na wala na nga raw silang panahon, maging wala na nga raw silang araw at wala na nga raw silang iilang laban na sasayangin. Sa sumunod na balita naman, matapos ang mga iilang araw na walang katiyakan kung saan nga ba ito maglalaro, sa wakas itong si James Wiseman ay nagawa na nga nito ang kanyang Detroit Pistons debut laban sa defending Eastern Conference champion ng Boston Celtics. Itong si Wiseman ay nagkaroon lamang ng isang practice mga kaibigan kasama ang Pistons bago pa man niya sinabak ang unang laban kasama ang franchise na ito matapos sa 4-team trade na na-involve ang Warriors, Portland Trail Blazers at Atlanta Hawks. Dahil sa baguhan pa lamang itong si Wiseman, nagkaroon muna ito ng limitadong minuto at nagkataon rin na pinalitan nga niya ang starting center na si Jalen Duren na siyang nagkaroon ng ankle injury. At sa loob ng 23.30 minutes na paglalaro, itong si Wiseman ay hindi nag-aksaya ng panahon mga kaibigan dahil siya ay nakapagtapos ng 11 points at 5 rebounds. Siya rin ay nakapag-shoot ng 5 out of 9 mula sa field at tanging na-miss lamang niya ang isang 3-point attempt. Folks, he does want to score and believes he can score. Here's James Asheville. He's already attempted 8 shots in this game, fights through 2 Heisman in his Pistons debut. Active, and there, scoring over the top. Beautiful drop step right there, guys, for the Pistons. 5 rebounds, he gets a blow right now, might not be done.
para kay Wiseman, ang makapasok sa court mga kaibigan ay isa ng panalo para sa kanya dahil bago pa man na-finalize ang trade, ang 21-year-old ay tanging nakapaglaro lamang ng 2 beses sa Warriors previous 21 games at hindi naglaro ng more than 20 minutes sa laban simula pa man noong December 21, 2022. Ang Warriors ay mataas ang tingin dito kay Wiseman. Sa katunayan, pinili nga ito bilang number 2 overall pick noong 2020 NBA draft. Ngunit ang mga injuries at iba't ibang masasamang bagay na nangyari sa kanya ay ang nagpalimita mga kaibigan sa Memphis product mula sa kanyang pananatili sa Golden State. Matapos nga sa laban, ang Pistons coach na si Dwayne Casey ay na-acknowledge ang halaga nitong ni Wiseman mula sa limitadong paglalaro sa loob ng court. At dito'y sinabi nga nito na siyang araw ay nakagawa ng mahusay na trabaho at ang batang ito ay napakaangkop nga raw para sa kanila. Ang kanyang sukat at laki kung sakaling magkakaroon nga raw ito ng game condition, natitiyak na magugustuhan nga raw nila itong si James Wiseman at maglalaro sa kanila sa mahabang panahon. Siya nga raw ay magagamit sa both ends sa floor. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sitwasyon ngayon nitong ni James Wiseman? Sa kabilang banda naman, ang Cleveland Cavaliers ay nagdesisyon na nga ngayon patungkol dito kay Kevin Love. Ang plano ng Cleveland Cavaliers ay ang ma-buyout ang kanyang existing contract na kung saan ito ay magpapahintulot sa kanya na makapag-sign sa panibagong team sa liga para sa minimum contract. Dati na nga nitong sinabi nitong ni Shams Charania mga kaibigan ng The Athletic na ang Golden State Warriors ay interesadong mapag-sign itong si Kevin Love at ngayon naman ang kuponang Miami Heat ay ang inaasahang kuponan na gagawa ng run mga kaibigan para mapag-sign itong si Kevin Love. Ang outcome na ito ay inaasahan na sa panahong itong si Love mga kaibigan ay nawala na sa Cavs rotation nitong maagang buwan. Ang Cleveland Cavaliers ay sinubukang i-trade itong si Kevin Love bago pa man ang trade deadline. Ngunit hindi nga sila makahanap ng trade partners at ito nga ang naging daan para sa buyout decision. Itong si Kevin Love ay nakapaglaro lamang sa loob ng 41 games sa seasong ito at nagawa ang 3 bilang starter. Ngunit sa nakikita, siya ay mayroon pa rin namang pakinabang mga kaibigan na kung saan nakakapag-average pa rin ito ng 8.5 points at 6.8 rebounds sa loob ng 20 minutes per game. Ang 34-year-old ay aani ng $28.9 million sa seasong ito na kung saan ito na nga ang huling taon mula sa kanyang 4 na taong kontratang pinirmahan sa Cleveland Cavaliers sa halagang $120 million deal. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan? Saan kaya nararapat itong si Kevin Love?